kung magtagal-tagal pa itong Operation Jade, mas lalo pang tataas yung epekto niyan sa presyo. So nakadepende ito, Jade, kung gaano katagal itong gulo na ito, no, dyan sa Middle East. O doon sa presyo ng langis, papaano po yun? Ano po magiging implikasyon? Ano ho bang inaasahan natin? At nasa magkano yung tataas kaya? Possible? Oo. Kasi halos lahat ng langis, no, na napupunta din sa Pilipinas ay nanggagaling yan sa Middle East, Jade. At most of these crude oil ay dumadaan dyan sa tinatawag na Strait of Hormuz, dyan sa Persian Gulf. Bagamat ang Iran po kasi ay producer siya ng produktong petrolyo, pero dahil ito ay sanctioned na bansa, hindi sila masyado nakaka-contribute sa global production. So kung magbawas man sila ng production o magkaroon ng disruption ng produksyon ng Iran as a result of this conflict, hindi siya masyado makakapekto sa global supply. Kaya lang po mga kababayan, yung lokasyon na kung nasaan po ang Iran, napaka-importante po ito, no, in terms of dun sa shipping route na dinadaanan ng mga oil tanker papunta sa China, papunta sa Pilipinas, papunta sa iba't ibang lugar, lalo-lalo na sa Asia. So kapag ka nagkaroon ng pagbagal ng mga oil tanker dyan sa rehiyon na yan as a result of the military operations na nangyayari dyan, magkakaroon po ng epekto ito sa presyo kasi bumabagal, umuunti yung supply na dumadaloy kasi bumabagal po yung pag-andar ng mga tanker dyan sa area na yan. Ikalawa, Jade, ang mga oil tanker po, bago sila bumiyahe, ini-insure po nila yung kanilang mga kargamento, yung langis na dala-dala nila, may insurance po yan. At kapag ka nagkaroon po ng mga conflict, ang nangyayari niyan ay tumataas po yung tinatawag na insurance premium. At yung insurance premium po na yan ay naipapasa po yan sa mga consumer through higher oil prices. So yung dalawang epektong yan, yung pagsikip dyan sa Strait of Hormuz as a result of the military operation and yung pagtaas ng insurance premiums, yan magsasanib puwersa yan, no, para makapag-contribute sa pagtaas ng presyo ng produktong petrolyo dyan sa Pilipinas. So minomonitor ko rin, Jade, no, yung galaw ng Brent crude. Sa ngayon po, ang Brent crude po, open na po yung trade. Nasa around $77 per barrel po ito ngayon sa kasalukuyan. Pero inaasahan po namin mga economists, no, kapag ka nagtagal-tagal pa po itong military operation dyan sa Iran, ay baka mabot po ito ng $100, no, $100 per barrel o higit pa. So paano po magta-translate yon in terms of Philippine prices? So nakikita natin kapag ka umabot ng mga $100 kada bariles, baka umabot po ng karagdagang 20 to 30 pesos per liter po yan. No? Yan po yung magta-translation ng presyo. Sa ngayon po nakikita natin mababa pa po yung pagtaas, no? Nasa mga 2 piso, baka umabot ng 5 piso yung cumulative increase niyan per liter. Pero kung magtagal-tagal pa itong Operation Jade, mas lalo pang tataas yung epekto niyan sa presyo. So nakadepende ito, Jade, kung gaano katagal itong gulo na ito, no, dyan sa Middle East. The sooner na matapos nila yan, the sooner na magkaroon ng ceasefire o magkaroon ng kapayapaan dyan, the sooner na matitaper off yung epekto niyan sa presyo ng produktong petrolyo sa pandaigdigang pamilihan at syempre dyan sa Pilipinas. Opo, sabi ng DOE, Doc, inaasahang magkakaroon ng dagdag presyo sa mga produktong petrolyo simula bukas na posibleng umaabot po ng 5 hanggang 10 dolyar kada bariles o humigit kumulang 30 sentimo kada litro. Ganito ho ba talaga ang pattern kapag may giyera dyan sa Middle East? Automatic, tumataas po yung presyo ng langis o ng crudo? Tama ka dyan, Jade. No? Bagamat yung estimates ng Department of Energy mababa, sa nakikita ko, no, kung hindi ito matatapos kaagad, kung hindi ito mareresolban at as soon as possible time, magiging masyado pang mas mataas ang tataas ng presyo ng produktong petrolyo. Now, in terms of sa timing, kasi ganito yung Jade, sabi ko nga kanina, bago sila mag-load ng kanilang mga kargamento sa mga tankers, ang mga kumpanya na nagta-transport, no, yung logistical yung mga companies na involved sa logistics, no, yung pagta-transport ng mga produktong petrolyo, ini-insure po nila yung kanilang mga kargamento. So may insurance po yan. Kada biyahe yan. So ibig sabihin, kapag ka nagkaroon ng gulo, tumataas po yung insurance premium. At pag tumataas yung insurance premium, yan po ay naipapasa sa mga consumer through higher oil prices. No? Ikalawa, nabanggit ko rin kanina na dahil dyan sa operation na yan, yung lagusan ng mga tanker na nanggagaling sa Persian Gulf palabas, no, papunta sa Indian Ocean, yan yung tinatawag na Strait of Hormuz.
yan merong parte yan na kontrolado ng Iran at merong parte na kontrolado ng mga ibang bansa sa kabilang side. So sa ngayon, nakikita natin na nagkakaroon ng pagsikip dyan sa kasalukuyan. No? Kung i-check nyo yung ship radar, may mga website kayong pwedeng i-check, no? Para makita nyo yung daloy ng mga tankers. Makikita ninyo na may traffic na dyan ngayon. At pag nagkakaroon ng traffic, tumataas ang presyo ng produktong petrolyo sa pandaigdigang pamilihan kasi ang nangyayari is nadidelay yung shipping. At kapag nadidelay yung shipping, tumataas ang presyo kasi umuunti yung supply. No? Hindi ibig sabihin na nagbawas ng produksyon ng OPEC, pero dahil yung mga tanker na nagdadala mismo ng mga produktong petrolyo, bumabagal sila. No? And speaking of OPEC, Jade, ang OPEC din ay magtataas sila ng produksyon. I-increase nila yung production nila. Kaya lang sa nakikita ko dito is it will do very little kasi ang issue dito is not really production eh. Ang issue dito yung supply chain na mismo. Kapag nagkaroon ng epekto ito, kapag nagkaroon ng pagbara doon sa tinatawag na Strait of Hormuz, no, na napaka-importanting lokasyon ito, no, in terms of sa shipping ng mga produktong petrolyo, Jade. Opo. So reasonable, Doc, na sabihin natin na bukas ay mag-i-increase, may dagdag presyo ng gasolina o ng produktong petrolyo dahil dito sa gulo sa Middle East. Oo, Jade, asahan natin hangga't hindi natatapos ng gulong ito, sunod-sunod po yan magiging pagtaas ng presyo ng produktong petrolyo. Kami dito sa Canada, ramdam na namin, tumaas na kagad yung presyo. Diyan sa Pilipinas, mararamdaman ninyo yan dyan baka bukas o sa mga darating pang araw, yung cumulative increases. No? Tataas yan. Hangga't hindi natatapos yung military operations dyan sa Persian Gulf at sa Iran.